Yo, what's up guys? This is me, the one and only JTV. Okay guys. Ano nangyari sa NBA? Guys, sa totoo lang. Ano nangyari sa NBA? Ba't naging basura yung NBA? Ay, nako, Adam Silver. Alam nyo ba guys, may lumabas na report sa mga fan dyan. Since 2014, bumaba ng 46 to 48% yung viewership ng NBA. Sobrang laki guys. Sobrang taas. At itong nakaraan taon lang, alone, bumaba ng 28% yung viewership ng NBA. So marami nang hindi nanonood, marami nang hindi interesado. Alam mo yun, marami nang naiinis, marami nang nababagot. Bakit ba? Ano ba kasi nangyari sa NBA? Ako guys, sa totoo lang, I've been a fan of that league since grade school. Ilang taon na ako ngayon. Nawalan ako ng nanggawalan akong gana. Nayamot ako. Nayamot talaga ako, promise. Alam mo yung dating nagmamadali kang hanapin yung laro sa TV kasi nung time na yun hindi pa masyadong natitelevise yung mga laro Pilim-pili lang. Hindi kagaya ngayon, di ba? Napakadali mo nang nasusubaybay yung laro kung gugustuhin mo. Pero ngayon kahit madaling ma-access yung mga games sa NBA, di na ako nanonood eh. Tanong bakit? Kasi yung liga, yung style niya, yung way nila, hindi na unwatchable na, uninteresting. Sinisisi ko dyan si Adam Silver eh. Ayun sinasabi ko sa mga kaibigan ko ever since. Itong commissioner na to, walang kwenta. He doesn't even have the aura of a good commissioner. Yung commissioner kasi na pinilitan niya, yung sa mga nanonood sa mga talaga NBA fan dyan. Yung commissioner dati na si ano ba yun? David Stern. Sobrang lupit nun. Didisiplinahin ka talaga nun. Saka hindi pa pwede dun yung haluan mo ng political yung NBA. Ngayon, yung mga coaches saka yung ibang mga staff dyan na makakaliwa or what, nakakapagsalita sila, nakakapag-promote sila gamit yung NBA. And tanong, sino ba ang di ba yung NBA kasi guys, product yan eh. At tandaan niyo po, yung NBA business yan. Pag nagsalita ka dun sa press conference ng liga na yun, ang mga customer mo dun, mga nakikinig sa'yo, mga normal na tao, fans, owner. Tapos hinahayaan ni Adam Silver na yung mga makakaliwa o mga sumusuporta. Halimbawa, lang, si Greg Popovich, yung coach ng Spurs, saka yung coach ng Golden State Warriors, si Steve Kerr. Nagpapakita sila ng pagpabor sa isang politician. Siyempre, ang mga makakarinig sa kanila, mga fan ng product ng NBA, mga ordinaryong tao, na sumusuporta dun sa kinakalaban nila. Or pwede yung owner ng team. Diba? Parang nagpapakita kasi sila ng side agad. Which is, feeling ko kung sa panahon ni David Stern yun, hindi pa pwede yun. Nagagamitin mo yung platform para doon sa mga agenda, propaganda, alam mo yun, advertisement in terms of politics. Kaya maraming hindi na nanonood. Saka yung mga rules, guys, sobrang nakakabwisit. Yung mga rules, kung manonood ka ngayon ng laro ng NBA, dati kasi pinapanood, sinusubaybayan ko yan kasi yung NBA guys, mahabang season yan 82 games per team. So ibig sabihin 82 games, uubusin nila yun buong taon, saka pa lang magkakaroon ng playoffs. Dati yun, tanda ko pa, kahit yung mga bottom seed na mga team dati, sinusubaybayan ko kasi ayoko na, entertaining sa akin saka may value, bawat points may value. Ngayon, pag nanood ka ng NBA ngayon, putik parang 3-point contest eh. Tirahan sa labas. Tapos, ang pinaka-highlights lang na makikita mo, kundi dunks, 3 points. Wala nang art, alam mo yun? Wala nang masyadong nagpo-post moves. Wala nang masyadong nagbi-mid-range. Guys, imagine ninyo guys. Imagine ninyo Sa sobrang lala ng liga ngayon sa NBA guys. Tingin ng ibang player, tingin ng ibang coach. Ha?
Worse yung 2 points sa 3 points. Saka naman nakakita no na mas worse yung 2 points sa 3 points. Ano mas mamadaling i-shoot? Kung malapit o malayo. Dati, yung mga malalaki, mga sentro, nandun sa loob. Kasi tinitik nila yung advantage nila, yung size advantage nila, ginagamit nila. Mga sentro, dati, di ba? Sila Shaquille O'Neal. Ngayon yung malalaki tumitira sa labas. Naging malaki ka pa. Ang lala na NBA ngayon guys, coming from a fan since then. Mula nung nag-take over si Adam Silver, yung mga jersey pa iba-iba, babadoy. Tapos merong NBA Cup. Putik, tragis na NBA Cup yan. Ano ba sense nun? Biro mo guys. Bibigyan nila ng reward yung isang team sa loob ng regular season. Na parang, ay nako. Marami kasing ginagawang changes si Adam Silver, nakakala niya effective. Ang pinag-uusapan ngayon guys, yung All-Star Weekend. Mag-All-Star na kasi. Mag-All-Star na. Itong All-Star na to guys, traditionally kasi, lang yan East and West. Sa mga nanonood, sa mga talagang fan ng NBA. Alam niyo naman yun, di ba? East and West. Lahat ng magagaling sa team ay nasa East. Tapos lahat na magagaling sa West, pag-aharapin sila sa All-Star para makikita talaga natin sino talaga All-Star sa kanila, di ba? Ayun, binasag yun ni Adam Silver, guys, yung weekend na, yung All-Star event na minahal namin, sinubaybayan namin, pinakahihintay namin, binasag niya yun. Kung ano-anong format yung ginawa niya, meron pang drafting. Ang drafting niya, di namin kailangan yun. Kailangan namin, East and West, lahat na magagaling sa East, lahat na magagaling sa West, lagayin dyan sa court, paglabanin nyo, makita namin sino talaga pinakamagagaling sa kanila. Ang kaso kasi, sorry yung mga player mismo kasi yung may problema. Yung mga player din mismo ang may problema. Hindi sila nagsiseryoso Alam mo bakit? Kasi kasalanan din ni Adam Silver. Di ba? Kasalanan din niya, kinonsinti niya Masyado ng soft yung pagre-referee. Masyado niyang spoiled or binaybo yung mga player, konting lang, di na maglalaro, ganyan. Konting lang ng mga tao, di ba? Nasasabihan lang ng, alam mo yun, sensitive na yung mga player, basta hindi kagaya nun. Alam nyo guys, yung panahon ko na teenager pa ako, sila Steve Nash, sila Kobe Bryant, sila Ginobili, lumalaro yung kahit sira na ilong. Tignan nyo sa YouTube guys, basag na yung ilong, basag na yung nabasagan na ng si Kobe nga nabalian na pa, nag-free throw pa, diba? Natatandaan nyo yun, yung Achilles niya nadali, tinira pa rin niya yung free throw niya. Ganun sila kalupit yun, para silang mga warrior sa medieval period. Ako na-hurt ako kasi minahal ko yung liga na yun dati. Dati walang favoritism masyado. Ngayon si LeBron lang, si Curry lang. Dati lahat ng superstar kilala namin, gusto namin. Alam mo bakit? Kasi yung mga superstar dati, sabi ko sa inyo naglalaro ba kayo ng ML sa Dota? Yung mga superstar dati, para silang mga hero sa Dota sa ML, may kanya-kanyang skill, may kanya-kanyang trademark, di ba? May kanya-kanyang style. Tingnan mo mga player ngayon, pare-pareho. Puro nag-hesi, tama? Puro nag-step back, transition 3, talagas. Tapos pansinin mo kasi na pa yung mga malulupit na player, yung pa yung nagbababad sa 2 points. Sila Durant, yan, sila Booker, yung mga scorer na malulupit. Sila LeBron, pumoposte, di ba? Si Nikola Jokic, halos nasa loob palagi yan Hindi naman masyadong nagbababad sa labas. Si Giannis, lagi nasa loob. Yung malulupit na player ngayon, ayaw gayahin ng mga video game player. Nakakaya, di ba? Kumbaga sila yung pattern, sila yung blueprint. Pero hindi. Ang gusto kasi nila, guys, ganito kasi yan Alam nyo kung ano nangyari dyan, guys. Ba't naging lumala yung NBA? Bigyan ko kayo ng 10 dahilan or simula tayo sa 5 dahilan. Excessive shooting of 3 points, guys. Nakaka-boring na. Dapat yung 3 points, guys,
part lang siya ng game. Ang nangyayari siya na yung laro eh. Na parang yung team mo, pag konti lang shooter sa inyo, pag hindi kayo makashoot ng 3, talo na kayo. Parang China. Alam mo yung laro ng China pagka may international games. Pukol sila na pukol sa 3. Boboring kami. Ano ba to, 3-point contest? O laro-laro? Ganon nangyari. Masyado nang inabuso yung 3 points. Ginagaya kasi nila sila Steph Curry dati, Golden State. So, ginawa ng mga coaching staffs, ng mga analytics, nagsitira na sila na nagsitira ng 3. Yung mga trainer, ang pinapractice na ngayon, shooting. Eh kasi, tingin nila yun yung effective, yun yung ano. Pero, yung mga tao, yung mga nanonood, hindi na nila inisip na nababagot. Alam nyo guys, masarap panoorin yung 3 points. Pag si Steph Curry yung titira. Saka yung mga legitimate shooter. Pero yung may mga ordinary player lang, magfe-feeling Steph Curry. Alam niyo ba guys? Hindi ko alam kung anong laro to. Recently lang ata. Milwaukee, saka OKC. 72 threes attempts ata. More or less yung nakita sa laro. Imagine mo guys, 72 threes. Manunod ka ng liga sa barangay nyo. Di ba? Di ba yung oras sa liga, bilis lang, di ba? Mas makikita mo yung mga player doon, 3 points sila ng 3 points. Ano ba to? 3-point contest? Nakakayamot, guys, nakakaumay. In 3-point, yung pagre-referee, soft, walang depensa, guys. Nagagawa lahat ng opensa, lahat ng kaya niyang gawin. Yung depensa, helpless eh. Diba? Pagka humawak na ng bola yung ball handler, yung depensa, dehado na. Pangit. Bakit na manood? Tapos yung All-Star Weekend, sobrang pangit. Kung ano nung format ginagawa, yung mga jersey, yung babadoy. Di ba nanonood, napanood niyo ba yung NBA Cup? Nakita ko sa, nag-scroll ako sa nakakasilaw yung yung court. Yung flooring. Ang badoy. Pinipilit ni Adam Silver na makuha yung puso, yung attention ng fans. Hindi mo makukuha dun yun. Ibalik mo yung rules. Ibalik mo yung physicality. Ibalik mo yung competitive drive ng mga player. Marami nagsasuggest dyan guys na yung score daw sa loob gawing 3 points. Tapos yung ako basta gusto na nilang i-eliminate yung 3 points kasi anong nangyari guys, kasi biro mo yung mga NBA player na yan, lalaki ng kinikita niyan. Siyempre nga naman, laki na ng kinikita nila, mapipilayan pa sila, shoot na lang sila sa labas. Totoo naman din, kaso yung mga nanonood ayaw ng ganun. May 3-point contest naman doon na lang kayo mag-participate kung ganyan gusto nyo, diba? Kaya nga sumikat sila Dwayne Wade nun, di ba? Sila Kobe. Sila Jordan. Hindi naman sila sumikat, 3 lang sila ng 3. May mga 3-point shooter. Pero di niya inaabangan. Si Steph Curry guys, Steph Curry yan. Pero yung ibang player, nagpipiling Steph Curry, di naman sila si Curry. Ang yari tuloy, yung playstyle dati ng Golden State, ginaya na nila. Inadapt na ng lahat ng team. Kaya ngayon, pare-pareho sila. Moving, counter screen, sandamakmak na screen, small ball, yung mga malaking player tumitira na sa labas. Damn. So boring, unwatchable. Tapos si LeBron, isang part din yan si LeBron, but marami na yamot sa NBA. Kasi si LeBron guys, pinatay niya yung competitive fire ng liga. So, sumali siya sa Miami Heat nun. Parang na-normalize na ipalipat-lipat na yung player na yung mamimili ng team niya. Noong time nun, 2014, 2011 ba yun? 2010. Lumipat si LeBron sa Miami. Baduy na baduy kami nun ng mga classmate ko. Sabi ko, pre, di naman niya kailangan gawin yun. Lakas niya Kung nahihirapan siya, ganun talaga. Si Jordan man nahihirapan bago nag-champion. Si Kobe rin Di ba? Lalo naman si Nowitzki, 30 plus na nung nag-champion.
Oh, hindi umalis sa Dallas. Si LeBron, umalis. Tapos ito pa, tataka ako nun eh. Nilipat lang si LeBron ng Miami Heat nun. Meron pang pa, putik na yan. Meron pang special interview. Kuwari, tatanungin siya interviewer, saan ka napupunta ngayon? Putik, may pa ganun pa. Yun sa The Decision. Type niya sa YouTube, guys. The Decision. LeBron James. Putik, nilipat ka lang ng team, may pa ganun pa. Lumipat ka ang gusto mo. Tapos yun nga, nasira na yung hindi na balance. Lakas na nila eh. Ayun. Yun mapapansin ko, guys. Puro tres na, mga player, para-paraw ng galaw. Di ba? Wala na signature masyado. Mahal daw ng ticket, sabi ng iba. Nakababasa ko sa Reddit, saka sa YouTube eh. Mamahal daw ng ticket ngayon. Tapos, ang daming mga, pag nanood ka daw sa live, ang daming mga sponsor na pampatagal. Di ba? Tapos yung mga player, nagbabatian. Parang magkaka-close lahat, kaya di sila nagsiseryoso eh. Kasi magkaka-close sila almost lahat. Ang nagpauso nun si LeBron. Handshake. Swap jersey. Nagsaswap jersey yung mga player, kala mo naman mga sikat. Yung mga player dyan na bata, rookie pa lang, sophomore, nagsaswap jersey sa harap ng camera. Kayo sikat? Kaya wala na nanonood or wala nang masyadong nako-convert na fan. Pupunta na sa ibang mga sports. Kasi hindi na interesting masyado yung NBA, guys. Nahirapan na sila makapag-produce ng mga legitimate superstar na Amerikano. Sino mga superstar ngayon? Nikola Jokic, foreigner. Si Giannis, foreigner. Si Luka, foreigner. Si Embiid, taga-Africa. Sino lang ba ang all-star na Amerikano? Si Anthony Edwards lang, si Jason Tatum, si Curry, si Durant. Pero yung mga nasa top MVP ladder, puro foreigners yun. Ba't nagkaganon? Hindi ba? Nakahirapan na silang mag-produce ng mga superstar caliber na Amerikano. Alam nyo guys, sa NBA, American League yan. Bad luck yung nangyayari ngayon. Tapos ito naman si Adam Silver. Napaka-insensitive. Putik. Alam nyo ba, nagreklamo na ngayon yung mga analyst, mga reporter, yung mga player mismo sinusukan na nila yung liga. Kasi nga unwatchable. Puro 3 points. Ang aarte ng mga player, hindi ka makadepensa ng maayos. Diba? Konting lang, foul. Diba? Walang laban yung depensa. Puro puro pabor sa opensa. Si Adam Silver kasi guys, sinabi ko na sa kanila nung umpisa. Ini-spoil niya yung mga basta, ang pangit niya mag-commissioner eh. Hindi niya pinapakinggan yung sinasabi ng mga tao, yung mga fan, ba't di na sila nanonood. Dapat mag-survey siya, ba't di na kayo nanonood? Ba't bumababa ratings namin? Di ba? Pinapakinggan niya yung sarili niya kasi na-inlove siya sa 3 points. Sabi niya, fan siya ng liga. Fan ka ng liga, puti ka. Mga players sa NBA, 3 points and 3 points. Tapos sasabihin pa na Adam Silver, kaya daw kumukunti yung fans kasi lumilipat daw sa ibang mga liga, nanonood daw ng football, ng soccer. Putik, yung NBA, may fanbase yan. Papalawigin mo lang or papakapalin mo. Diba? Gagawa ka ng way para mag-stay sila dun sa liga mo. Paano mag-i-stay? Makikita yung mga player, konting flapping. Mga iyakin yung mga player, putik. Kasi yung mga referee, sensitive. Maraba namang referee, putik. Titingnan mo lang technical ka na. Papalakpa ka lang, kaya konting iinisin mo lang yung kalaro mo. Kasi kasama sa basketball yun kahit naman sa barangay, di ba? Huwag lang sobra. Ay, mga pag ganun kasi nakakatuwa sa yun sa audience. Huwag lang sila mag-aaway. Nakakatuwa yun. Kasi competition yun. Pinapatay nila yung ganun. Ganun. Naloan pa nila ng politics.
Boring. Unang-una dyan guys, yun. 3 points. Yung pagre-referee ngayon, masyado ng pabor sa opensa. Iyakin, guys. Iyakin yung mga referee sa player. Iyakin. Yung jersey. Putik na jersey na yun. Taon-taon na iiba. Walang value yung jersey guys. Walang value eh. Taon-taon na iiba. Putik. Papangit naman. All-Star. Paiba-iba ng format. Di mo malaman kung ano nare-represent ng mga player. Pag All-Star, i-represent mo yung team mo. Wala na nanonood eh. Ay, nako. Tapos nagtataka lang ako guys. Wala lang pumapansin. Hindi ko alam kung ako lang ba nakapansin ito. Yung mga coaches ngayon, saka yung mga tawag dito, mga coaching staff ngayon. Dati kasi mabigat tingin namin sa mga coaches eh. Kahit yung coaches hindi masyadong magaling. Lagi sila nakasuit. Parang iba'y dating eh. Parang mas professional. Mas may ore. Sila Phil Jackson dati, yung coach dati, yung maraming champions, yung Pat Riley. Si Pat Riley parang godfather eh. Pag tumayo sa court yun, nakasut. Pumamewang na ganun. Tatakot ka talaga eh. Ngayon yung mga coach parang nasa lang eh. Ay nako. Tama yung mga ayun ko. Yung mga suotan ng mga coaches ngayon. Parang coach lang sa volleyball eh. Ng college saka high school. Naka polo shirt, naka-sweater. Professional league yan ha. Puti ragis na yan. Tinanggal nila yung mga yung dress code. Ang nangyayari ngayon guys sa NBA, ina-atake na nila si Adam Silver. Tinatanong ko ang sarili ko, pwede ba mag-step down to? Mag-step down ka na lang bro. Hindi mo pala kayang gawing trabaho mo. Biro mo guys, 48% ang binaba ng viewership ng liga. Hindi mo pa ginawang 50%. Sa loob ng ilang dekada. Ay, isang dekada lang pala. Since 2014 kasi siya pumalit kay kay David Stern. Si David Stern na, alam mo yun. Diba sa era ni Adam Silver, pinayagan niya lumipat si Durant sa Warriors. Pinayagan niya yon. Alam nyo ba guys, nung panahon ni David Stern, kalakasan ni Kobe sa kalakasan ni Chris Paul, magtitim dapat sila. Hindi pinayagan yun ni David Stern. Kasi masyado ng imbalance. Ngayon, butik. Yung mga alam mo yun, yung mga player, lalaki ng sinasahod, underperform naman. Tas puro pa naka-player option. Tayo hindi tipirma ng kontrata pag walang player option. Nandoon naman tayo sa alam mo yun, yung dapat ma-utilize nila yung rights nila as kaso yung NBA kasi product yan. Dati kasi malaki yung pakialam namin, nagmamatter sa amin yung loyalty. Isang superstar sa isang team, nandun lang siya. Kung nahihirapan siya, okay lang. Mas nire-respeto namin yun. Kahit di siya mag-champion masyado, okay lang. Tama si Reggie Miller, guys. Sila Patrick Ewing, sila Charles Barkley, Allen Iverson. Di naman nag-champion yun, pero pinag-uusapan pa rin. Kasi nagpakita sila ng loyalty sa team. Na kahit ano mangyari, dito lang ako mag-champion. Kesa lumipat ako, kesa kumampi ako sa kung sino. Kung kaya mo talaga magbuhat, kaya mo magbuhat. Kung hindi talaga, sorry. Diba? Ngayon, ayaw na manood na NBA din. Dati kasi sinusubaybayan ko yun, guys. Kahit yung mga team na natatalo-talo, okay lang sa akin. Kasi na-entertain ako eh. Makita mo talaga, naglalaban-laban talaga sila. Ngayon, body-body. Kamayan, yakapan. Bro, what's up, man? Bro.
Alali lang tayo, huwag tayo magsiseryoso. Ano nyo? Pinanood pa namin kayo. Pro League kayo, ha? Kayo yung pinakamataas na level ng basketball sa buong mundo, NBA. Sa inyo yung liga, eh. Yung basketball sa inyo. Tapos ganyan. Mate, nakaka-boring kayo. Iabangan natin, guys, kasi marami nang tumitira sa 3-point shooting. Excessive na kasi, guys. Yung 3 points, guys, part yun. Part yun. Kailangan din mag-tres. Pero hindi naman palagi. Merong may laro si Anthony Edwards nun. Hindi ko alam kung anong stats yung nabasa ko. 17 3 points attempts to ata 20 attempts ni. 23 point attempts. Gusto mo pa ba maglaro, Anthony Edwards? O gusto mo na lang mag 3 points? Walang may gustong manood nun. Gusto nilang gawin kasi less injury, di ba? 3 points ka lang eh. Score ka na eh. Kaso walang gustong manood nun. Makita nyo guys pag tinignan nyo yung NBA ngayon. Bibihira na yung sold out arena. Maraming tao. Yung value ng score ngayon parang di na exciting kasi anytime pwedeng umiscore ng malaki or naman sunod-sunod. Kasi nga yung depensa, malalay, malata, patay. Yan. Sinisisi nila si Curry. Noong umpisa din talaga sinisisi ko si Curry. Kaya hindi naman kontrolado ni Curry yung magiging reaction ng mga tao. Hindi naman niya akalain na gagayahin pala siya. Ng lahat. Lahat ng mga trainer sa coaching, alam mo yun? Mga playstyle ng mga coach, gagayahin sila. So, hindi naman niya kasalanan kasi yun yung kaya niyang gawin eh. Doon siya effective eh. Doon siya mahusay. Hindi naman kasalanan talaga ni Curry yun. Kasalanan din ng iba kasi wala silang originality. Di ba? Wala silang trademark. Ginaya lang nila yung isa. Tapos ngayon, baboy na ng liga. Talagis na yan. Alang ka kwenta-kwenta. Tignan nyo guys. Abang pa tayo. Dapat yan si Adam Silver mag-step down eh. Kaya patalsikin eh. Yung All-Star Weekend na yan, tignan nyo guys slam dunk competition, hindi nagko-compete yung mga magagaling na dunker sa liga. Ang nagko-compete sila, si Maklang. Saan mo nahugot yung Maklang na yun? Hindi naman NBA player yun. Sa 3-point shooting, ang gulo. May mga kasali na di ko alam ba't kasali, pati sa dunk contest. Dati kasi pag nag-dunk contest guys, ang mga kasali yung sikat na player. Hindi ka pa pala. Let's wait hanggang sa matanggal si Adam Silver. Very bad.